Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, malagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ka lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhati ang pangalan mo. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhati ang pangalan mo. Good morning again, JOSCMI! Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Okay, para po before tayo let's double check our groups. Group 1. Iwahiwalay pa po sila. Gather yourself together kung anong grupo kayo para po mabilis at palakasang sigaw. Group 1. Group 3. Group 4. Ay, isa pa. Group 4. Group 2. Group 3. Kompleto na po ba? Tignan lang mga katabi. Wala na po bang nawawala at tulog pa? Okay po. So, let's settle down. Dahil natagpuan natin yung tunay na pag-ibig tanging sa Panginoon lamang. At siya yung patuloy na magbibigay sa atin ng karunungan, ng gabay sa lahat ng ating ginagawa. Kaya patuloy nating papurihan ng ating Panginoon sa umagang ito. Sa gitna ng bawat takutan, paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos ng ilaan. Sa puso at damdamin, ika'y
Lord, patuloy namin ilalaan ang puso namin sa iyo, Lord. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpagkailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Ng iyong pag-ibig na dakila, pinalayan. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Yes, Lord. Sa buhay natin. Ano tayo eh. Nagigirib kasi yung spirit ko kasi yun talaga yung ano sa akin ng Lord kagabi. Na taon-taon, nag-youth camp tayo. Pero ang tanong, may pagbabago ba? Umiiyak tayo sa Panginoon, gusto natin revival. Pero isang linggo lang revive tayo. Pero babalik tayo na tayo pa din. Yung buhay pa rin natin. Yung buhay pa rin natin kaugnay sa mundo. Yung buhay pa rin natin sarili pa rin natin yung nasusunod. Minsan nakakalungkot. Nasa Word of God. Kaya hindi tayo nag-growth. Prangka po ako ngayon. Hindi tayo nag-growth spiritually. Kasi tayo mismo hindi interesado. Minsan nag-Word of God, nasa cellphone ka. Minsan nasa liwaliw ka. Changing po, kaya nga po ang bigat po ng word na devoted Yung devote yourself in the Lord. Hindi ho ito biro-biro. At huwag mong subukan ng Diyos. Kasi ang Panginoon po, God faithful in just. Pag sinabi pong just, makatarungan. Alalahanin po natin sa buhay po natin, kaya tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para magbago. Pero wag ho nating hintayin yung sukdulan. Sobrang nagigrieve po, akala nila isi-isi ko. Pero yung espiritu ko, sabi ko, Lord, napakalalim ng dealing mo sa bawat isa sa amin. Minsan nakakalungkot. Kaya nga ulitin ko. Nagpipray tayo, bakit wala nangyayari? Nagpipray tayo, bakit sinasagot, pero may dalawang klaseng pagsagot. Pwedeng galing yan sa kaaway para madisip ka, o galing sa Panginoon talaga. I-check mo natin. Total, meron po tayo personal devotion, di ba tita? Tama po. Ikaw yung makikipag-ugnay, kaya nga yung kahapon, sabi ko kagabi sa kanila, ikaw at ang Diyos. Hindi mo kayang lokohin ng Panginoon na ngayon, hindi ka nakikita ni Pastor, ito yung ginagawa mo, ito yung ganito, nagbibip ka pa dyan, nagsusugal ka pa dyan, di ba? Para bang wag mong ubusin yung pasensya ng Diyos sa iyo. Lahat tayo, wag ho nating ubusin yung pagmamahal at pangunawa ng Panginoon sa buhay po natin. Kakasaala kami, lumalabag kami, Panginoon, sa kalooban mo, O God. Pero Lord, ang naisin po namin, Panginoon, maging karapat dapat kami sa inyo, O Diyos. Maging devoted kami sa inyo, Panginoon. At yung panahon namin, maibigay namin ito sa inyo, O God, na hindi napipilitan at hindi sa isang obligasyon. Panginoon, pagdating sa salita mo, Ama, magkaroon kami, Panginoon, ng focus, Panginoon. Lord God, dalangin po namin kung paano, Panginoon, sinundan namin yung
tema mo, Panginoon, sa youth camp. Pero Lord, maraming ginagawang kaaway para malihis yung focus namin, Panginoon, sa emosyon namin, O God, maging sa aming buhay, sa mga nakikita namin, Panginoon, na yun, O God, ay hindi namin nababantayan. Kaya minsan, Panginoon, nawawala kami kasi nga, Lord, may mga bagay na hindi kami nakapokus sa inyo, O God. Lord, patawad. Bakit, Panginoon, binigay mo yung focus na to the higher level o level up, Panginoon, i-elevate namin, O Diyos, yung aming pananampalataya. Sa mga oras na to, Panginoon, dalangin ko po ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu, O God. Lord, hindi namin kaya na labanan ng mga taktika ng kaaway sa aming buhay. Pero ang aming hiling, Panginoon, buksan mo po ang aming espiritual na mata na makita namin, Panginoon, ang mga lalang ng kaaway upang hindi kami madisip, Panginoon. Buksan mo po ang aming espiritual na pandinig, Ama, upang patuloy na marinig namin kung ano ang naisin mo sa amin takbuhin bilang isang mananampalataya, O God. Lord, inaamin po namin kami, O Diyos, ay nagkakasala, lumalabag sa plano mo, Panginoon. Hinihingi po namin ito, O Diyos, ng tawad, Panginoon. At aming hiling, Ama, pagtagumpayin mo po kami sa aming mga kahinaan, O God. Lord, lalo na po sa mga kabataan na matagal na naglilingkod sa inyo, O God. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na ma-devote, maibigay namin yung aming buhay para sa inyo, O Diyos. Ama, maraming salamat at magkaroon kami ng banal na takot sa inyong presensya, Ama, lalo na sa banal na Espiritu, O God. Lord, maraming salamat. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin at hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumaugnay personally sa aming mga buhay, O God. Salamat din po, Panginoon. Tayo na makikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Maaari po tayong humanap ng pwesto natin. Individual po ito. Individual po ito na kayo po ang makikipag-ugnayan sa ating Panginoon ngayong umaga. Maaari po kayong lumuhod, maaari po kayong humanap ng pwesto na kayo lamang po at ang Panginoon ang mag-uugnayan.
Amen. At yan, scattered po tayo sa ating, scattered po tayo for our physical shout out. So, ibibigay po natin ang todo bigay na papuri, pagsambad, pasasalamat sa ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang praise and worship team. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8. Ilan? Kabila. Ikot. Galaw-galaw. Galaw-galaw tayo. Balikan. Shout out to. Isa-shout out kayo pag di kayo gumalaw. Paa. Ikot, ikot. Kabila. Ready na po ba tayong sumayaw para sa ating Lord? Walang sumigaw. Ready na po ba tayo? Pwede po ba nating isigaw ang todo bigay? And 1, 2, 3, go! Todo bigay! Amen! Yan! Taas! One, two, three, go! Palakpak lang! Wait, march! March! Yes! 1, 2, 3, go! Ikaw ang nasa buhay, ang pag-ibig ko sa'yo'y alay, luwalhatiin ka, magpagkailanman.
Ngayon, ibigay natin ang todong papuri sa ating Diyos. Dulas talaga. Ate Joy! Ano nangyari yun, Bishop? Group 3! Oh, yung group 3, wala. Watak-watak, nag-away-away sila. Okay, group 1. Group 2. Parang gutom pa tayo. Okay, tayo muna tayong lahat. Tayo. Tanggalin ang upuan. Or, isa pa, ready na po ba tayo for our 4th assembly? Okay, so pangungunahan po tayo for another game na ating sisters, Malusog Sisters, Sister Mary Joy and Sister Erica para sa ating word puzzle game 3. So, hindi tayo nawawala, nasa puzzle pa rin tayo. Purihan natin ang ating Diyos. Ilakas natin siyang awitan at sampahin. Nakilain natin ang kanyang pangalan. Isa-isa lang. Sisigaw po yung word pag nakabuo na. Hindi po yan tatanggalin yung tape. Huwag po tatanggalin yung tape. Yan na po yung unang word niya? Oo. Patanggal. Isisigaw po yung word na nabuo nyo, ha? Isisigaw daw po yung word na nabuo. Isa lang po. Next po. Next po tayo. Hindi po tayo. Hindi po tayo. Pwede po kayo dyan. Sigaw mo po yung yung nabuo po. Two. Two points for group 4. Next. Next po. Isa pa. Pabino. Fly. 3 points. Wala nang dikit yung tape nyo. Dapat pinaikot sa likod. Tanggalin mo po nga ito sa Joy, nakalas na yung tape. Ay, no. Dapat pinaikot sa likod Next eh. po. Oh. 4 points. 4. Go. Dapat pinaikot mo sa likod, Joy. Isa lang daw, Tibella. Go. Next po. Sure. 5 points. 5. 4. Isa-isa lang. Isa-isa lang.
Tanggalin mo. Next word po. Balik mo yung egg! Sorry! Seven. Tanggalin mo. Red. Daniel! Red. Eight. LED. LED LED. Tutu LED. Isa lang. Run online. Follow pa ng online. Next. Nine. 9 points. Uy, ikaw na naman. 10 seconds. Six. Time's up na daw, te. Call. 10. Hop. Tama na. 10 po, 10. 10 points. Mag-mic ka. tie. So yung tatlong tie, last round, paunang makabuo ng... Wait lang. Paunang makabuo ng 3 words. 3 words. Na hindi pa nagamit. Ay, hindi. Hindi. Can you announce what are the Wait words lang. that we created? Ano na lang, hindi. Paunahang mabuo ninyo yung words nyo, pero isa lang ang pupunta bawat team ulit. Na letter. Tatlong words there. No, yung yan. Yan. Okay, since last na to ha, pare-pares kas kayo tayo. Unang makabuo ng team name ninyo. So, devoted, generous, and prayerful. Yun lang yung bubuin ninyo. Pero same sa mechanics, 1 person at a time. Depende kung anong mahawakan, touch, move. Bawal na palitan kung anong nahawakan ninyo. Bilangin nyo kung pang ilang letters yan sa bubuin ninyong word. Gets? So, kanyari, generous. Ang nakuha mo, G. So, sa una mo yan ididikit. Sumunod, nakuha mo, R. Bilangin mo kung pang ilan. Make it sure nakakasya yung words na ilalagay Wrong ninyo. spelling, wrong. Wrong spelling. Ulitin sa simula. Okay? Gets na po ba? Gets na po ba? Gets na niyo? Okay. 5, 4, 3, 2, and 1. Go! One letter lang ako. Anong mahawakan? Next! Oh, Ian, no. Backward. Okay. Tingnan niyo yung ID ninyo pag naliligaw kayo. Sinong katabi niyan? Next! May mga rumpled letters dyan ha. May rumpled letters. So pag nahawakan nyo yung hindi kasama doon, tanggalin nyo. Pag nahawakan nyo yung letters na hindi kasama, tanggalin ninyo. Hindi counted yon. Pampagulo lang yon. Sige, idikit mo sa likod, B. Sa likod ng tape. Tapos na po sila. Tapos na po sila. Oh, tapos na daw sila. Okay. Ano to? Prayer. Uy, sayang. Doon, may nabuo.
Wala. Yan naman. Okay, ang nanalo po ay Group Devoted. Congratulations. Siguro mo pa yan, ha? Yun po yung technique na nakita ko sa Devoted. Basta inumpisahan ng leader na ito, lagay. Kailangan hanapin mo yung susunod na letter. Yun po. Okay. Back po tayo sa ating assembly place. At ngayon po ay dadako tayo isa sa main part ng ating family camp. Kaya Worship you, Lord. Yes, Jesus. Dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat iyong
Purihin ka nga, Panginoon. Dakila ka at makapangilan. Napakabuti mo. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Jesus, purihin ka, dakila ka, makapangyarihan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Patuloy po kami nagpapasalamat. Patuloy po kami nagpupuri. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Sa patuloy na pagsama mo sa bawat isa sa amin. Sa paggabay mo, Panginoon, marami pong salamat. Lord, sa isang araw na nagdaang Panginoon, na may katagumpayan dahil nakasama ka namin. Marami pong salamat. Gayon din, Panginoon, sa oras na ito, patuloy kaming lumalapit, humihingi kami ng gabay, humihingi kami ng Panginoon sa oras na ito. Kayo po ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Tunay nga na batid nyo at alam mo, Panginoon, ang aming ginagawa, ang aming layunin, bakit kami naririto. Wala po kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay hayag at lantad sa paningin mo, Panginoon. Kaya Lord, loobin mo, Panginoon, ang aming ginagawa ay maging karapat-dapat at maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon Isus, sa mga ganito. Lord, hiling namin, Panginoon, sa araw na ito, kung paano nagtagumpay kami sa kahapon, gayon din sa araw na ito, papagtagumpayin mo kami. Dahil kasama ka namin, Panginoon. Ano man ang aming gagawin pa sa buong maghapon na ito, hinihingi namin, Panginoon, ang iyong paggabay, ang iyong pagsama. Lord, patuloy mo kaming pangunahan. Bigyan mo kami ng lakas na aming pisikal na pangangatawan na magagamit namin sa patuloy namin paglilingkod sa iyo at maging sa gawain, Panginoon, pang araw-araw. Lord, hindi namin kayang gawin maliban na kayo ang kumilos at gumalaw sa aming mga buhay. Kaya hinihingi po namin ang iyong gabay, ang iyong patnubay, Panginoon, yung pagsama sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo po kami na mapagtagumpay ang gawain na ito, Panginoon, sa araw na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, at ibibigay mo ang magandang panahon sa araw na ito. Lord, inaangkin namin na ang araw na ito ay may katagumpayan. Kung paano napagtagumpayan namin kahapon, gayon din sa buong maghapon na ito. Kaya inihiling namin, Panginoon, patuloy niyo kaming samahan at ibigay niyo, Panginoon, ang mga pangangailangan namin, karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin yung malawak na kaunawaan at yung pagpapahalaga, Panginoon, kung ano yung ginagawa namin sa ganitong mga gawain. Lord, ipaunawa ninyo, Panginoon, ang bawat natututunan namin. Sangayon sa Pilipos 4:9, ang sabi doon, tinatagubilin, Panginoon, ang sabi roon ay isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Narinig, nakita sa akin, sa gayon ay sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya anuman yung natutunan namin, narinig namin, nakita namin sa inyo, patuloy nyo ipaalala sa bawat isa sa amin. Buksan nyo ang aming mga puso't kaisipan upang ito ay maisagawa higit sa lahat, Panginoon. Marami pong salamat sa araw na ito na patuloy nyong kaming sasamahan at higit sa lahat magkatagumpay sa araw na ito. Marami pong salamat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mensahe na may kinalaman po sa aming family camp. Hinihingi ko po, Panginoon, ang inyong pong gabay. Hinihingi ko po ang inyong pong pangunguna ng inyong pong Santong Espiritu sa aming lahat. Sa akin, bilang magpapahayag ng inyong salita, hinihingi ko po ang inyong Santong Espiritu na siyang manguna sa akin. At Lord, gayon din po ang Banal na Espiritu gumalaw at kumilos sa buhay ng aking pong mga kapatiran. Maraming pong salamat. Pinupuri at dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, bago tayo dumako sa ating tatalakayin, kasi babasahin muna natin yung kabuuan ng Gawa 10, 1 hanggang sa susunod mga ilang pang talata, na kung saan ay tungkol po ito kay Cornelio. Si Cornelio isa pong
pagano at unbeliever. No? At mamaya, titingnan natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay po ni Cornelio. Pero gusto ko muna pong lumagay sa isang napaka-importanting tanong. Okay. Sabay-sabay nga na sabi natin, sabihin yung salitang tanong. Yan. Bakit tayo merong family cam? Yan ang pinaka-importante. Kasi walang saysay pagpunta natin dito pag di naman natin naintindihan kung bakit tayo naririto. Wala ring saysay kung pupunta tayo rito na wala man lang tawag nito, wala man lang tayong parang pinakalayunin. Tandaan natin, ang Jesus Our Salvation Christian Ministry ay lagi pong may mga layunin na sa lahat ng ginagawa niya. Lalo na meron tayong tinatawag na 1-year activities. Sabi nga natin, 1-year activities. Dahil yung 1-year activities, actually, nung 2 taon natin, binanggit ko na ito nung halos 2 taon nang nakalilipas at implementa na natin ito nung mga nakaraang taon. Kaya nagkaroon tayo ng first family camp 2021 at 22. At ngayon po ay pangalawang na natin to, family camp. Kaya Ate Pinky, kung sakali man next year, lalagyan mo talaga ng family camp 2024 para at least maano po natin yan. At ito po ay nakadokumento at para meron tong pinaka-history at ito'y ipagpapatuloy ninyo, lalo na kayong mga kabataan. Sabi mo nga sa katabi mo, ipagpapatuloy natin ito. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. Ito pa, sabi mo, huwag kang a-absent next year. Okay, ang layunin po ng ating family camp, kasi mahirap na tayo lang mapupunta sa langit. Hindi natin kasama si nanay, hindi natin kasama si tatay, hindi natin kasama si ina, hindi natin kasama si ama, hindi natin kasama si mami, hindi natin kasama si daddy, hindi natin kasama si papa, hindi natin kasama si mama. Taas ng kamay na ang gusto niya, pati ang kanyang pamilya, kasama sa karya ng langit. Ang hindi nagtaas ng kamay, ibig sabihin, wala talaga kayong pagmamahal at concern sa inyong pamilya. Amen? Ano, papapiyok na kagad ako, di pa ako nag-uumpisang sumigaw. Ito ang dahilan kung bakit tayo mayroon tinatawag na family camp. Sabi nga natin, family camp. Family camp. Katunayan ay meron kaming napag-usapan ni Ate Pinky na surprise na lang. Tungkol to sa pamilya. Kung ako ang tatanungin, napaka-importante sa akin ang family camp na ito. Bakit? Kasi ito ang ministry na kung saan ay aabutin natin ang lahat-lahat ng ating pamilya. Aabutin natin. Hindi po pwedeng ikaw lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng ikaw lang. Kung parang yung iba talagang gusto niya sila lang. Sabi mo nga, ulitin mo nga, hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng ikaw lang. Sabi mo, isama natin ang ating pamilya. Ay, isipin mo ha, at least ano naman doon, sa Biblia talaga, pagdating natin sa langit, masaya sa langit. Amen ba? Amen. Pero pag ikaw lang ang nasa langit, ikaw na ang pinakamalungkot na tao. Bakit? Hindi mo kasama si tatay mo, hindi kasama si nanay mo, hindi mo kasama yung mga anak mo. Pero nakita mo sa paligid mo, nandoon yung magkakamag-anak, nandoon yung pamilya ni Bishop Pastor Rudy, naroon ang pamilya ni Juan, nandoon yung pamilya, ikaw nagsusulo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang papayag na ikaw lang. Ituktong mo ito, kailangan sama mo ang iyong pamilya. Yan ang pagbibigay din ko. Ang family camp ay para sa ating pong mga pamilya. Dalhin natin ang ating pong pamilya sa ating Panginoon. Dalhin natin ang pamilya natin sa ating church. Dalhin natin ang ating pamilya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng ako lang. Hindi po pwedeng kayo lang. Hindi po pwedeng iwanan natin sila.
kailangan kayong buong pamilya magsama-sama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kaya ngayon pa lamang ipag-pray. Alam niyo ba, almost 30 years na ang prayer ko lagi ay sa pamilya ko. Sa pamilya. At may naka-specific doon na meron akong anak na hindi pa namin kasama. Actually, kasama namin yun eh. Kaya lang nag-iba ng way. Kaya hanggang ngayon pinag-pray ko sila. Lord, hipuin niyo po itong aking anak na ito. Di ko na pwede banggitin kung sino sila. At meron din akong anak na patumpik-tumpik. Pinag-pray ko rin yun. Lord, hipuin niyo po itong aking anak na ito. Kumilos ka sa buhay nila. Meron naman akong anak na up and down. Pinag-pray ko yun. At ako'y naniniwala, pag seryosong iyong panalangin, titiyakin ko sa iyo, sasagutin ng Diyos ang iyong prayer. Amen? Salamat sa 5 nagpalakpak. Wala pa rin pumapalakpak. Parang ayaw niyong maligtas yung pamilya niyo. Parang gusto niyo kayo lang ma-born again. Gusto niyo kayo lang nasa langit. Wag na wag natin gagawin. Magkaroon tayo ng pagmamahal. Magkaroon tayo ng concern. Bigyan natin ng priority ang ating pong pamilya para sila po'y madala natin sa ating Panginoon. Okay na yung Kuya Dax. Ipag-pray nyo, Lord. Pinagpipray ko si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si bunso. Pinagpipray ko yung aking bayaw. Pinagpipray ko yung aking manugang. Ipinagpipray ko, Lord, yung aking girlfriend. Ipinagpipray ko yung aking pong boyfriend. Lord, ipinagpipray ko po yung si lolo, si lola. Ang Jesus Our Salvation is a ministry. Kinaganap niya po ang Great Commission. Sabi nga natin, Great Commission. Pag sinabing Great Commission, ito po yung Matthew 28 verse 19 to 20 na tayo humayot, gawin natin alagad ang lahat ng bansa. Pero bago man lang tayo humayot, harapin at hanapin ang mga ibang tao, unahin natin ang ating pamilya. Amen? Amen. Unahin natin. Gawa tayo ng paraan. Gawin natin ang lahat ng paraan. Ako ang ginagawa ko po, meron kaming, tulad yan, kaming buong pamilya, hahanap ako ng isang lugar, punta kami sa dagat, punta kami, o kaya may swimming pool. O. Tapos yun, nagpi-fellowship po kami. Pamilya. Alam niyo po, 6 ang anak ko, pag pupunta kami sa simbahan, bit-bit ko lahat yan. May nakasakay sa likuran, may hawak si Sister Marie sa kamay, may buhat pa ho siya, may sadyang pa. Yung pang-anim. Oh. Linggo-linggo yun. Ang layo ng nilalakad ho namin. Dahil nakatira pa kami sa Cubao. Mula sa Lantana hanggang doon sa saan yan? Sa may Batay Street. Ngayon, para maintindihan nyo, saan yun? Mula sa Luzon hanggang highway, sa Pure Gold. Ganon ang nilalakad namin. Para lang makalating. Alam niya ni Ate Connie, ganon kalayo. Linggo-linggo. Papunta roon at pabalik. Wala kasing tricycle, alanganin. Kaya kailangan lakad. Sinakripisyo ko, yung sarili ko, madala ko ang aking mga anak sa loob ng simbahan at higit sa lahat sa ating Panginoon. Kahit hirap na hirap ako. Kasi magbababoy ako, gigising ng madaling araw, uuwi pa ako sa bahay dahil may araw na linggo. Pero araw ng linggo, magtitinda muna ako ng umaga. Pagdating ng alas 11, uwi na ako, sasama ko na yung mga anak ko. Bibit-bitin ko na, susunduin ko sila. Umiiyak ako sa hirap. Pero wala akong pakialam sa hirap. Basta importante yung aking pamilya, mga anak ko. Madala ko sa Panginoon. Dahil nangarap ako noon, habang maliliit pa yung mga anak ko, na isang araw, kung sakali man, tuloy-tuloy ang aking paglilingkod, kasama ko ang aking pamilya at salamat sa Panginoon. Dumating ang takdang panahon, sa loob ng 30 taong sakripisyo, ngayon kasama ko na ang aking pamilya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Ang pinakadakilang kayamanan na dapat nating tamuhin, hindi yung perang kayamanan, kundi yung iyong pamilya, madala mo siya at maisama
sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang pinakadakilang patutuo, yung ating buhay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Amen? Hindi yung husay yung sa Biblia, hindi. Marami akong kakilalang galing sa Biblia, galing sa theology. Ang husay nila. Pero nagmumura, nagbibisyo. Nung nakarang linggo, napakinggan niyo po, hindi lahat ng Jesus Our Salvation Christian Ministry kasama sa rapture. Bakit? Wala, hindi pa rin nabago ang buhay. Umaati ng church, pero salbahe pa rin. May bisyo. Nagmumura, nakikipag-away. Naririnig yung mensahe ni pastor, pero pag uwi sa bahay, balik dati sa kung ano yung masasamang, wala. Pero ang makakasama lamang sa loob ng GOS, patungo sa panahon ng pagdating ng Panginoon, yung namumuhay sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Anong sabi sa Mateo 7:21-22? Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng mga panahong yun, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, gumawa po kami ng mga himala. Nakakagawa ng himala. Panginoon, nangaral po kami sa inyong pangalan. Pastor, preacher, teacher. Panginoon, nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu sa pangalan ninyo. Abay, nagdi-deliverance. Pero ano sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Huwag natin ipagmalaki yung husay natin sa pangangaral. Huwag natin ipakita yung husay natin sa Biblia. Huwag natin ipakita yung husay natin sa pagsusulwinin. Huwag natin ipagyabang at yung ipagmalaki yung kung ano man yung nagagawa natin, ano man ang naitutulong natin, ano man ang sipag natin sa gawain. Ang dapat natin may ipagmalaki, makita sa buhay natin si Kristo at ang bagong buhay. Amen? Iyon ang pinaka-importante. Kaya mga kapatid, dahil halo-halo tayo rito may matanda, may bata, may isip bata, may nagwawalang bata. Kaya, umayos-ayos na po tayo. Sabi mo sa katabi mo, umayos-ayos ka. Magpakaseryoso tayo. Magpakaseryoso tayo sa Panginoon. Sinasabi yan, taon-taon. Sinabi ko rin yun last year. Na itong November 1, ibigay natin sa mga mahal natin sa buhay. Laan na natin. Kaya sa susunod, Ate Pinky, kumpidahin natin lahat ng pamilya natin. Sabi mo sa katabi mo, next year, kumpidado ko yung buong pamilya ko. Next year. Si nanay, si tatay. Pero ang gagawin natin next year, 2004, family celebration. Family celebration. Whole day tayo, whole day. Laki ng ginastos natin dito Lugar pa lang magkano yung lugar natin, Ate Pinky? 27,000. Pero kung 27,000 na ipipili natin ng isang lechon, ng lechon nata 5,000 lang. Pero kasama natin ang buong pamilya natin na nagdiriwang para kay Jesus. Amen? Amen. Kaya, ang loobin ng Panginoon, kung ang ating tema hayaan ng mga patay sa kapwa patay, ibigay naman natin ang mga buhay na ating mga mahal sa buhay kay Kristo. Amen? Tandaan nyo na po itatak nyo yan. Mula itong November 1 hanggang 2, ibigay naman natin, harapin natin ang mga kung yung mundo ay pinagdiriwang yung mga patay, tayo naman ipagdiriwang naman natin yung ating pong mga pamilyang buhay pa. Walang ibang pwedeng makapagligtas sa atin maliban kay Jesus. Amen? Amen. Si Jesus lamang
ang maaaring makapagligtas sa akin, sa inyo, at sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Palakpakan natin siya. At bago tayo nagsimula sa ating pong family camp, ito po ang lagi kong sinasabi kay Ate Pinky. Una, ang family camp natin, ang layunin ng family camp, dahil tayo po yung mga born again, tayo yung mga Kristiyano, mga anak ng Diyos at kapamilya ng Diyos. Amen? Pamilya ho tayo ng Panginoon. Kasi anak ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kapamilya kita dahil kay Jesus. Number 1 yan. Tayo ay pamilya ng Panginoong Diyos. Habang tayo naglilingkod, habang tayo naglalaan ng oras, magpamilya tayo ng Panginoon. At tungkulin natin bilang pamilya ng Panginoon, talagang maglaan tayo ng oras para sa ating Amang nasa langit. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid pala kita. Kay Jesus. Di ba? Merong English yan eh. Sabi mo sa iyong katabi, yes, I love with the love of the Lord. Yes, sabi mo nga. Ay baka naman ikaw lalaki, katapat mo si babae, yes, I love you. Huwag yan, mali yan. Magkapamilya tayo kay Lord. Pangalawa, ang isa sa mga pangunahing layunin ng Jesus Our Salvation Vision Ministry, yung family orientation. Mapapansin ninyo, sinisikap natin na makasama at masama natin ang ating pamilya sa Jesus Our Salvation Vision Ministry. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid kita dahil kay Jesus. Isang pamilya tayo. Ako dahil sabi ko nga sa inyo, dalawa po ang pamilya ko. Number 1 na pamilya ko, Pajardo family. Sabi nga natin, kung anong pamilya nyo, sabihin nyo yung pamilya. Diba, tulad ko, Pajardo family. 1, 2, 3. Diba, para lang tayo naglulosaryo. Pangalawa kong pamilya, GOS family. Sabi nga natin, GOS family. Titigan mo yung katabi mo at sabihin mo, kapamilya pala kita. O kamayan mo na rin diretso. Brother, sister. Dapat maintindihan natin yan. Dapat maunawaan natin yan. At ang pangatlo, harapin natin ang sarili-sarili nating pamilya. Tulungan natin ang ating pong pamilya. Yung mismong sarili nating pamilya sa laman. Yung pamilya natin sa dugo. Para mapabilang sila sa GOS family at saka sa God's family, kailangan mismo yung mga pamilya natin na wala sa Panginoon, madala natin kay Jesus, madala natin sa GOS, at madala natin sa kaharian ng Panginoon. Amen? Yan yung tatlong pamilya. Pamilya tayo ni Lord, pamilya tayo sa GOS, at yung ating mga pamilya sa laman. Wala yung bahagi, yung 1 and 2. Sa Cesarea ay may isang lalaking nangangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italiano ng hukbong Romano. Ang tao ay sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi ito nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Tingnan nyo ha. Isa po siyang sundalo na Roma na nakadestino po doon sa sa lugar dito, sa bang lugar to, sa Cesarea, no? Ang pangalan niya Cornelio. Hindi ho siya Christian. Pero ang kagandahan kay Cornelio, maka-Diyos. Sabi nga natin, maka-Diyos. Ngayon, itong si Cornelio, sabi rito, may tatlo siyang magandang katangian eh. He and all his family were devout in God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly.
si Cornelio po ay meron po, tapat po siya sa Diyos. Tingnan niyo, di pa po siya Christian, pero tapat. Kasi nakalagay dyan, devote. O kaya, mananampalataya siya. Kaya nga lang, bulag. Wala siyang alam. Pangalawa, itong maganda, may takot sa Diyos, God-fearing. Alam niyo ba, marami sa paligid natin na hindi pa Christian, pero maka-Diyos. Marami sa paligid natin na may mga Cornelio. At marami sa pamilya natin na mga Cornelio. Sino itong Cornelio na ito? Una, meron na silang bahagyang pananampalataya. Pangalawa, meron na silang pagkatakot sa Diyos. Pangatlo, matulungin at mapanalanginin sa tao. Hanapin niyo yung mga taong katulad ni Cornelio. Dahil yung mga taong katulad ni Cornelio, ano yung katulad ni Cornelio? Meron na siyang bahagyang pananampalataya, may takot sa Diyos, matulungin at nananalangin. Pag sinyer mo yung gospel, mga bukas ang puso niya, pakikinggan ka. Pero yung mga sarado ang puso, sarado ang kaisipan, huwag niyong paglaanan ng oras yan. Nagtatapon lang ng kayo ng oras. Hanapin niyo ang maraming Cornelio. Unang-una, sa ating pamilya. Pangalawa, sa ating mga mahal sa buhay. Pangatlo, mga kaibigan. O kaya sabihin ko na lang, lahat ng letter K. Sabihin natin, letter K. Ano ba yung letter K? Kaibigan, kakilala, kamag-anak, kapitbahay, kapuso, kapamilya. Lahat yan. Dalhin natin kay Jesus. Marami pong Cornelio. At ang number 1 na Cornelio, sa tahanan natin. Pangalawang Cornelio natin, mga kamag-anak natin. Pangatlong Cornelio, sa mga kaibigan natin. Pang-apat na Cornelio, yung mga hindi natin kakilala. Dalhin natin sila kay Lord. Ito ang dahilan kung bakit meron tayong family camp. Dalhin ang ating mga mahal sa buhay kay Jesus. Sabi mo sa iyong katabi mo, yan ngayon ang iyong mission. Kaya next year, dalhin natin ang ating pamilya kay Jesus. Sabi mo sa iyong katabi mo, next year, dalhin natin ang ating pamilya kay Jesus. Kaya mga kapatid, hari na huwag nating kalimutan. Lahat kayong naririto, sana madala natin next year ang ating mga mahal sa buhay. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Mag-celebrate tayo. Habang ang mundo nagsiselebrate sa mga patay, ipag-celebrate naman natin yung ating mga mahal sa buhay. Dalhin natin si nanay, dalhin natin si tatay, dalhin natin si kuya, si ate, si punso, ang ating mga anak. Sa November 1, November 2, 2024. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalimutan yan. Nandito ka. Sabi mo sa katabi mo, masaya rin ako pag dahil nandito ka. Eh, duktong mo ito, huwag ka mawala next year, ha? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Sapagkat meron po kaming isang ministeryo na katulad nito. Salamat po, Panginoon, sa Jesus Our Salvation Christian Ministry. Kasi meron po isang ministeryo, ang Jesus Our Salvation Christian Ministry, para sa aming pamilya, para sa aming mga mahal sa buhay. Hindi lang para sa sarili naming kapakanan, na kami lamang po ang maligtas, kami lang maging Christian, kami lang maging born again. At Panginoon, sa araw nito, ngayon lang namin naintindihan kung bakit meron pala kaming youth camp, meron kaming family camp, kung bakit meron kaming ganito pong ministeryo. Para maglaan kami ng panahon ng aming mga mahal sa buhay, ang aming pong pamilya ay madala po namin sa inyo. Kaya Panginoon, sa mga sandaling ito, pinapangako ko, next year,
kung ano man yung aming magiging plano next year, dadalhin ko rin po ang aking mga mahal sa buhay. Pati yung kaibigan ko, Panginoon, dadalhin ko rin. Upang sa gayon, makilala kanila. Tanggapin kanila bilang kanilang personal na Panginoon tagapagligtas. Lord, mamarkahan ko na yan, yung November 1, November 2, para sa aking mga mahal sa buhay. Panginoon, hindi ko nakakalimutan yan. Dahil taon-taon naman pala namin gagawin yan. Lord, kahit may trabaho kami, di muna kami magpapasok. Mag-a-absent muna kami. Alang-alang lang sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Lord, bigyan nyo kami ng lakas na loob na may sa katuparan po namin ito. Magawa po namin ito po, Panginoon. Alang-alang lang sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay, ng aming pong pamilya. Lord, dinadalangin ko po ang lahat ng pamilya na nandito. Ilagay niyo po sa kaisipan ng aking po mga kapatiran, sa mga elder at sa mga kabataan, Lord. Lord, ilagay niyo po sa kanilang mga kaisipan, sa kanilang mga puso, sa mga araw na ito, simula sa mga araw na ito, tatatatakan nila ang November 1 at ang November 2 para sa kanilang mga mahal sa buhay. Madala ang kanilang pamilya sa inyong Panginoon. Before and after na lamang po, Panginoon, na mabisita namin at mapuntahan ang aming mga yumaon. Uunahin muna namin, Panginoon, ang mga buhay na madala po namin sila sa inyo. Lord, bigyan niyo po ng lakas ng loob, tapak, talino, strategy, paraan ang aking po mga kapatid kung paano nila maibahagi, kung paano nila madala ang kanilang mga mahal sa buhay sa inyo, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang Family Camp 2023. I-bless niyo po, Panginoon, si Ate Pinky, si Joy, at ang ibang mga kapatiran na nag-participate, tumulong, nag-volunteer para mabuo ang Family Camp. Lord, next year, paramihin niyo po kami. Madala po namin lahat ng aming pong pamilya. Maraming pong salamat. Pinupuri at dinadakila ka namin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen! Amay